Sige po, purihin po natin ng Diyos sa mga oras na ito. At maraming salamat sa lahat ng mga nandito sa panambahan na ito. Pasalamatan natin ang Diyos dahil nandito tayo at handang makinig sa salita ng ating Panginoon. No? So sa mga oras na ito, dadalhin ko kayo sa isang mensahe na kung saan ang aking pamagat ay ano ba ang condition ko bilang isang Kristiyano. Hindi ito yung condition yung condition. Alam niyo yung condition. Kalagayan. Yun. Ano ba ang kalagayan ko bilang isang Kristiyano? Yan. Hindi yung anong condition ko. Hindi ganon. Sige po, ang ating teksto ay makikita sa unang Korinto chapter 4 verse 5. Sabi diyan, Therefore, judge nothing before the anointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness, and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive a praise from God. Sige po, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa patnubay ng banal mong Espiritu, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito, Panginoon, dahil kami nandirito muli at makikinig at mag-aaral sa inyong salita. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa inyo sa isip, sa salita at sa gawa. Alam namin, Panginoon, na batid mo ang mga puso at isipan namin. Kaya ikaw lamang nakatatarok kung ano ang laman ng aming mga puso at isipan. Kaya naman kami ngayon narito, Panginoon, lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Naturuan mo ang bawat isa sa amin na makinig sa inyong mga salita at matutunan namin ang pagsunod ng naayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon, na maaabot ng aking tinig, nawa buksan mo ang mga daluyan ng mga pagpapala sa isip nila at ang kanilang tainga na makarinig sa inyong mga salita. Ay tutubo ito sa kanilang puso ng masagana at upang maibahagi nila ang iyong salita sa iba, Panginoon. Maraming salamat, nagabayan mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita at upang ikaw ang makita at ang hindi ang aking kahinaan. Salamat sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Namin ibalik ang mataas na papurit pagsamba. Tanging sa dakila mong pangalan, aming Panginoong Jesucristo, ang lahat po magsabi ng amin. Ayan. Sabi sa Tagalog, huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim ng hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Next. Ayan. Ang mensahe sa 7 iglesia. Talakayin natin ang mensahe to the 7 churches. Next. Yan. Our Bible reveals the real purpose and meaning of life. Bible prophecies outline the future of the world and the future of humanity. Yan. Ito pong Biblia talaga ay dito nakasalalay ang lahat. Yung nangyayari ngayon, nangyari nakaraan, at mangyayari sa hinaharap ay nakasalalay po dito sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Kaya kung mapapansin niyo nung unang hindi pa ako Kristiyano, nagbabasa ako ng Biblia, it's a merely history lang para sa akin. Yung mga mabasa ko lalo na sa Revelation, natutuwa ako yung mga karakter doon ng mga dragon, may mga 7 ulo. Akala ko noon, wala yon. Kasi wala naman nagtuturo sa akin eh. Kaya, nung nag-Christian ako, nung nabasa ko to, ito pala yung meaning ng ganito, ito pala yung ibig sabihin at ito pala ay para sa lahat yung mensahe doon sa Revelation. Sunod po.
The very last book in our Bible is a mystery to most people. Ayun na nga. Kaya sabi ko, parang misteryo tong binabasa ko na to na parang sa akin, hindi ko alam dati na mayroon palang mga meaning yon. The word revelation refers to revealing, making known to something that was unknown before. Yan. Upang malaman natin, i-reveal ni God kung ano ba yung dapat nating malaman. That's why tinatawag na revelation. In Revelation chapter 1, ang speaker po diyan ay ang Panginoong Jesucristo. Tama po. Sa Revelation chapter 1 verse 8, sabi diyan, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. So alam natin na si Kristo ang simula at ang wakas. Siya ang darating, siya ang kasalukuyan, siya ang hinaharap at siya ang darating. Di po ba? Sunod po. Yan. Yung revelation na yon ay para kay John. Ang Panginoong Jesucristo, nireveal niya kay John ang lahat ng mangyayari o ang kasalukuyang nangyayari at maging yung mangyayari sa hinaharap. To John, sabi John, which said, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Yan. Ipadala mo lahat. Sige nga, ituloy mo kung meron tayong picture diyan. Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. So makikita natin mga kapatid, na itong Revelation, itong Book of Revelation, sabi ng ating Panginoon kay John, sa vision niya, isulat mo lahat to. Lahat ng nangyayari, lahat ng nakikita mo, dahil yun ang magaganap ngayon, bukas, at sa darating. Sunod. The mystery of the 7 stars. Yung 7 stars, the angels of the 7 churches. Ibig sabihin, ito yung mga messenger doon sa 7 iglesia. At yung 7 ilawan, sila yung mga simbahan. May picture tayo ng church dyan, anang mapa sa Asia Minor, kung saan sa route na yan, ma-experience dyan lahat kung ano yung makikita ng Panginoon ay sinasabi niya kay John mula sa Ephesus hanggang sa Laodicea. So ang tanong ko ngayon, bakit kaya nais ng Panginoon na bigyan niya ng mensahe ang 7 iglesia? Ano kaya ang nakita ng Panginoon that time sa 7 iglesia na yan? Ayan. John's vision reveals Christ walking around the symbols of the 7 churches. What is the reason why Jesus sent those messengers angel to the 7 churches? Ano kaya ang rason, no? Sunod. Ayan. Because of the condition of the churches then and now. Kita niyo po mga kapatid, na baka dito sa susunod nating talakayin, isa tayo sa mayroong kondisyon na nangyayari
sa church ng pitong iglesia na yan. Una, Ephesus. Ito yung iglesia sa Efeso. The active church, sound in doctrine, but deficient in love. Next. Yan. Alam ko ang mga ginagawa mo. Ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Sunod nga po. Alam ko ring matyaga ka. Nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Next po. Yeah, resisted false ministries and persevered through persecution but left their first love. Yan. Di po ba pabalik sa church ng Ephesus. Active, may mga tao ngayon na active sa church, dinidepensahan ang doktrina ng Panginoon, nakikipagdebate para sa Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi na ako mahal. Hindi pa akala ko talaga noon, nung nabasa ko yan, okay na yun na sige Lord, nadepensahan kita. Parang ang laki na ng pakiramdam mo na parang hindi naman yabang. No? Parang mas may malaki kang nagawa sa Panginoon. Hindi pala mga kapatid. Na habang pala dinidepensahan mo ang Panginoon pero wala kang pagmamahal sa Kanya, hindi pa rin pala consider yun na merit para sa Panginoon. Nagdadamdam pa rin ang Panginoon na kulang ang binibigay mong pagmamahal sa Kanya. Okay, nadidepensahan natin, nakaka-attend tayo ng church, active tayo sa church, pero wala tayong pagmamahal. Di po ba marami tayong napapansin ng ganun? Meron pagmamahal kulang. Kulang ang pagmamahal. Sabi na. Oh. Hindi na katulad ng Yan lang. Hindi na katulad nung una. Wala na yung init. Tingnan nyo, no? Makikita natin. Sunod. Nakasana ba? Sa church ng Smyrna, the poor but rich church. Yan, ang daming ano. Sige, sunod. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang purit sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo ay sila ay mga kampo ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Next. Suffered at the hands of false believers and faced imprisonment but encouraged to endure. Saan kaya tayo banda? Present ba sa atin yan? So far sa ngayon, hindi pa natin naranasan ang ganyang pangyayari. Pero mariin pa rin natin pinagtatanggol ang Panginoon at mariin pa rin natin na tinututulan ang mga aral na taliwas doon sa pangaral ng Panginoon. Amen, mga kapatid. So tama po yun. Pero ang sinasabi dyan ng Panginoon, mahirap ka pero alam ko mayaman ka. So mahirap ang sitwasyon mo pero mayaman ka dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang gustong ipabatid ng Panginoon na nakikita niya sa kalagayan ng mga churches noon at magpahanggang ngayon. Mahirap tingnan ng church physically, pero I hope na sa pananampalataya natin
sa panibagong pagharap natin sa bagong taon na ito ay maging mayaman tayo Amen. sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. No, next. Sa Pergamos, heterical church. What do you mean by heterical? Hindi ko na-search yan. Next. Alam ko kung saan ka nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa akin. So, no? Nasa trono, nasa area ka ni Satanas. Hindi mo tinalikuran ng iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirahan ni Satanas. Di ba mga kapatid, mayroon tayong mga kapatiran, tayo na rin mismo, na minsan sa isang pamilya, ikaw lang nag-iisang Kristiyano. Ang nakapaligid sa iyo, puro mga persecutor sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam at nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain hinandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapit. Di po ba mayroon pa mga Christian ngayon na pasimpleng kumakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan? Mas-celebrate. Di po ba? Nakikipag-celebrate pa rin. Nakikipagdiwang. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Mas yung mga nakakaalam ng mga kaugalian ng Nicolaita. Kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Yan, did not deny Christ in difficult circumstances, but contained some who were compromising. A lot of Christian compromisers. May mga bagay na Hindi mo nga dinideny si Christ, grabe kang makipaglaban para sa Panginoon. Pero there are times, mga kapatid, na kailangan kompromiso mo yung pananampalataya mo, masunod lang yung layaw ng sarili mo. Di po ba ganun ang nangyayari? Yes, amen. O yan. Marami ngayon. Hindi lang mga kapatid, kahit pa Christian, Christian, nagdidiwang ng wala sa mga Biblia. compromisers na yan. Di po ba saan yung mayroong mga pastor ngayon na kahit mangaral na okay lang na makipagdiwang sa Christmas? Yun na nga, nagpitukan na nga sa simbahan. You see? Compromisers. Noon pa yan, vision ng Panginoon para kay John na isulat. Pero hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya napakabuti ng Panginoon. Totoo talaga yung kanyang vision. Totoo talaga na nangyayari ang mga bagay na ito magpahanggang ngayon. Sunod. Thyatira, charge of the false prophetess. Next. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapit at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, kaya nga, di po ba? Yung mermaids. Okay lang, sa simbahan may mga Jezebel. Yan yung mga katuruan pala na yun galing kay Jezebel. Ano kayang nag-discipline? Ano? Sila daw. Mga youth na okay lang sa kanila Kasakit. magdamag. Ano ang kapal ng salitang Jesus? Babae pala yan na Ano yun? propeta siya, nagpanggap na propeta. Pwede rin siya. Eh, may kapangyarihan siya dyan eh. Oh. Alam mo na.
turo, mga nagtuturo. Terrors, mga ano. Nagets ko na. Yung pala Di yung po ba mayroong mga ibang church na na pinapayagan. ini-encourage pa rin ang mga ganyang bagay? Ay, hindi ba ini-encourage, pero Allow. parang walang pakialam yung leader. Na pwede pala yan. Walang, hindi pinapansin. Hindi big deal sa kanila. Oo. Na ganun din gawin nila. Pwede pala yun. Kahit na pa, Ayun eh, kasi dahil dito, palit-palit ng girlfriend. tingnan nyo, Swap daw sa ano, takot. Pero nagtsatsaga siya sa gawain. Oo, nasa gawain. nasa gawain. O, tingnan nyo, Sa likod. talagang ang Panginoon, Grabe. napaka sobrang Advance. binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga, bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapigatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Kristiyano na, attendees, na nagagamit sa simbahan. Pero sa Pero, ayan ang ginagawa. Di po ba? Jezebel pala tawag ko sa Bible. Akala ko noon, ano siya, goddess, prophetess pala Ay, siya. si Jezebel, asawa ni ano. Sa ano ko yung Jezebel, Panggap ano siya lang yun? na, di ba kasi mayroon si, ano ba yan, yung mga myth dati, binabangin si Venus, mga goddess of beauty, Kratos. Madonna, mga ganon. So akala ko kahilera siya, no, hindi pala, prophetess pala siya, nagpapanggap na kumaga i-allow niya yung wala eh, hindi niya ipapangaral dahil siguro ayaw niya na masagi yung simbahan. Nililis. Sunod. Next. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira, hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Pero inyo mga kapatid, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kapag pala tayo may alam na sa Panginoon, panghawakan mo na yon hanggang sa kanyang pagdating para hindi ka na niya bigyan ng iba pang pasanin. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinagagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng aking ama, ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Oh, napakasarap mga kapatid, na isipin mo na isa ka sa makakatanggap ng ganyang bagay mula sa Panginoon. Ang kailangan walang panghawakan kung anong mayroon tayo ngayon hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid. Next. Praise for their faith and service, but strongly admonish to repent and reject false teaching. Nalulugod ang Panginoon sa kanilang pananampalataya, pero merong ilan na sumunod sa katuruan ni Jezebel. Hindi kasi lahat ng mga nasa church ay para sa Diyos. Mahirap pa nga na baka ang isang congregation, mahirap na hatiin yun para sa Diyos at kalahati hindi servant talaga ng Panginoon. Baka 1/4. Pero ando doon siya, kasama siya sa vision ni John na sinabihan ng Panginoon na kung hindi mo babaguhin yung ginagawa mo,
parurusahan kita. Kaya may mga magsasabi na yung mga ibang Christian na Christian naman sana, bakit ganyan? Hindi po ba meron tayo na experience na gano'n? Yes, amen. Christian naman sana, bakit mahirap? Di ba dapat Christian mayaman? Next. Sa church ng Sardis, the dying church. Kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Ayan. Kaya isipin na natin kung ano ang dapat nating gagawin para sa Panginoon dahil kitang-kita pala ng Diyos na hindi pala sapat. Kapag hindi pala sapat yung ginagawa natin para sa Diyos, unti-unti tayong mamamatay. Yes, amen. Nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikuran ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ibig sabihin, Yan. You are caught. narinig, pero hindi ginawa. Yan. Yun yung sakit karamihan ng Kaya makikita natin yung flow ng seven churches are present. Binisyon siya ng Panginoon kay John, ilang years na, 1,000 years. At na compose lang ang book ng Revelation is AD 95. Hanggang ngayon, mga kapatid, may kaugnayan pala ang mga revelasyon. Totoo naman, dahil hindi naman mag-division, hindi naman bibigay ng pahayag ang Panginoon kung hindi mangyayari sa hinaharap. Na alam natin na ang buong pangyayari sa Book of Revelation is lahat yun na mga prophecies. Next po. Ngunit ba ilan sa inyo dyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit? Sino kaya ang mga ito? Hallelujah. No? Kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan ko ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya kailangan kumilos na tayo. Told that they were dead, they were a dead church, not living up to their name, though some are faithful. Kaya nga, di ba, hindi lahat talaga ng nasa isang congregation ay puro. Aminin man natin o hindi, mga kapatid. pangalan ako. Mayroon pa rin dyan na hindi talaga living to the name of the Lord. Hindi masyadong faithful sa Panginoon. Next. Yan, sa Philadelphia. Yan. The Loyal Church. Next. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong konti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minahal kita. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Kaya mga kapatid, kung dati mainit tayo sa Panginoon at pagkatapos bigla tayong manlalamig, yun ang sinasabi ng Panginoon na dapat ingatan mo upang hindi maagaw ng kaaway.
kung anong mayroon ka dati. Kasi marami nang nagsasabi na kapag ikaw ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon at pagkatapos ay bigla kang nanlamig, lahat yun mawawala. Kahit na yung knowledge or yung talent mo sa kanta, sa pagmemensahe, pag sa Sunday school, hindi ka nabibigyan ng Panginoon ng wisdom dahil parang ikaw na yung tumanggi. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hinding-hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking buong pangalan. Tandaan ninyo mga kapatid na ito lahat ng mga vision na ito ay para sa mga Christian. Next. Praise for keeping God's words, gave an open door and protected from coming worldwide trials. Kapag tapat ka talaga sa Panginoon, you will be protected sa lahat, sa darating na kapighatian. Promise na ng Panginoon yan. Di ba? Kasi nga, sabi ng Panginoon na sa pagdating niya, di ba magkakaroon ng rapture? Kung makakasama ka dahil tapat tayo o tapat ka sa paglilingkod, hindi mo na mararanasan ang kahit na anong hirap na mararanasan ng mga naiwan. Totoo naman mga kapatid, dahil pangako talaga ng Panginoon. Protected from coming worldwide trials. Binigyan ka ng open door na walang ibang pwedeng makapagsara kundi ang Panginoon lamang. Next. Yan, Laodicea. The lukewarm and self-satisfied church. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha at hubad. Kaya nga, pinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakahihiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ng iyong mga kasalanan. Next. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalan niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa katabi ng aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Mga vision to mga kapatid. Pero kung iisipin natin, yung lahat na vision na yan ay nangyayari noon at hanggang ngayon. Present sa bawat church ang ganong mga condition ng tao o ng isang Kristiyano. The overwhelming majority of the word is spoken from Christ's own mouth. In Revelation are found in the letters to the 7 churches. Ang Panginoon mismo talaga sa kanyang bibig nang galing yung mga vision na yan.
Pinahayag niya yan. Dahil alam niya na ito ang kondisyon ng bawat simbahan. At yun ang magiging kondisyon din magpahanggang ngayon. Kaya sunod. Criticized for being lukewarm and blind to their faults, to be sent into tribulation to encourage repentance. Next. The seven churches defined the servant of God. Amen, mga kapatid. Sinabi na doon sa una. Next. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Next. Ako si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang malingning na bituin sa umaga. Next. Yan. 7 churches. Servants of God. Hindi, sige. Servants of God, they are synonymous or magkasing kahulugan. Tama po mga kapatid, no? 7 churches is the servant of God. Next. Meaning the seven churches of Revelation represent attitudes that would predominate in the church throughout its history. These churches were real church congregation, and the messenger to its congregation gave message appropriate to condition existing in that congregation at that time and even until today. The warning that John's recorded the condition of the 7 churches can apply to any of us today. Tama po mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nalaman mo ang kondisyon mo bilang isang Kristiyano ngayon dahil doon sa 7 iglesia na yon, kapatid, it's time for you na baguhin mo ang iyong pananaw para sa iyong paglilingkod. Dahil alam pala ng Diyos, alam ng Panginoong Hesukristo kung sino ka at kung ano ka sa harap niya. Binisyo niya kay Juan, ay kay John, na ito ang gagawin niya kapag hindi ka nagbago ng iyong pananaw. Mga kapatid. Kaya dapat alam mo na dito sa tinalakay natin, alam natin kung nasaan tayo banda. Dahil inisa-isa yung kondisyon doon sa mga churches, sa mga congregation. Tandaan natin, itong church na sinasabi dito ay literal na church to. They are literal congregation, mga kapatid, nung time na ipinahayag ng Panginoon ang vision kay John. At isinulat niya para doon sa mga iglesia. Na para maging warning doon sa mga tao na kontento na lang na mag-compromise, kontento na lang na magsimba, kontento na lang na ito ang gawin. Kontento na lang na depensahan ng Panginoon, kontento na magpagamit sa harap, kontento kung ano ang gusto niya, pero hindi naman pala nalulugod ang Panginoon. Next. As a conclusion, remember that when the New Testament church began on the day of Pentecost in Acts chapter 2, Peter gave instruction to his audience. Repent means to change our mind and express deep and sincere sorrow for our sins, behavior, and attitude. We must turn our lives around and go God's way rather than the carnal way of selfishness, greed, lust, jealousy, and other sins. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Yung behavior and attitude mo before the Lord ay napakahalaga. Maaaring maganda ang ipinakikita natin sa ating mga kapatiran. Pero
Sa ibang side pala ng ating buhay, mayroon tayong ginagawa na hindi pala nakalulugod sa Panginoon. Tandaan natin, kitang-kita tayo ng Panginoon. Kaya, sa panahon ngayon na alam mo na kailangan pala natin na baguhin yung ating pananaw upang makasama tayo at malugod sa atin ang Panginoon, umpisahan na natin yun. So maraming salamat sa mga oras na ito na nawa ang kondisyon natin sa Panginoon ay malaman natin o matansya natin yung ating sarili. Makita natin yung ating sarili bilang pag naglilingkod sa Panginoon. Makita natin na ano na ba ako, kung nalulugod ba ang Panginoon sa ginagawa ko. Mas maganda mga kapatid na every time, from time to time, tatanungin mo ang Panginoon. Tatanungin mo rin ang sarili mo kung ito bang ginagawa ko, nakalulugod ba ang Panginoon sa akin. Dahil kung hindi natin mariremind ang ating mga sarili, mawawalan tayo ng parang malilimutan natin yung mga dapat nating gagawin para sa Panginoon. E paano mo nga malalaman na hindi mo man binibigyan ng Importansya. hindi mo na-express sa iyong sarili kung ano ka nasa harap ng Panginoon. Baka akala mo okay na yung ganito, okay na yung ganyan. Pero mayroon pa pala. So kailangan mas i-dig out pa natin yung ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil baka mamaya ang akala natin na okay na lang sa atin ay hindi pala okay sa Panginoon. Sayang, mga kapatid. Sayang yung pagpupunta natin. At sayang yung pagiging Kristiyano natin. At sayang yung pagpapabautismo natin. Kung hindi rin lang malulugod ang Panginoon sa ginagawa natin sa kasalukuyan sa Kanya. So purihin po ang Diyos sa umagang ito. At ibigay ko po ang pagkakataon sa ating pastor